Ngayong umaga, mga kapatid, I think ito po siguro ang isa sa mga araw na kapag ka lumilipas po, kapag ka sumasapit ay ang lahat po ay talagang lumilingon sa mga nagdaang panahon. And of course, wala pong iba kundi ang pagdiriwang ng araw ng ating mga mahal na mothers. At syempre, kapag ito po ay ating pinag-uusapan, hindi na rin po mahiwalay kung may mother at syempre may father o kaya merong image ng isang father. Pero ngayong umaga, nais kong tingnan natin ang isa sa mga images o kaya isa sa mga larawan kung ano ang katangian ng Diyos, lalong-lalo na sa lumang tipan, no? At alam niyo, inisip ko, sabi ko, Lord, ano kaya magandang Mother's Day message na nais kong iparating sa ating mga mothers. And of course, hindi lamang sa mga mothers, kundi sa bawat isa sa atin, sapagkat ang isa sa mga metaphors, ang isa po sa mga larawan, pag sinabi po nating Panginoon, ay ang tinatawag na, o kaya ang kanyang katangian, ay ang tinatawag na the mother heart of God. So, ibig sabihin, the mother heart of God, ibig sabihin, ang Diyos ay may pusong, ina. Pero syempre, kung ating iisipin, God is masculine, at pag sinabi nating Father, pero hindi lamang ho natin alam na the way, kung papaano ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga anak, ay para bagang isa siyang nagmamahal o kaya mapagkalingang ina. Kaya nga alam nyo, hindi na rin natin kailangan na tayo po ay mag-embrace ng tinatawag na feminism o ng tinatawag na feminist theology, na katulad po ng marami ngayon, pag sinabing feminine o kaya feminist, sila po ay medyo makakaliwa at sinasabi nila, that's actually a problem. Ibig sabihin, yan po ay isang problema. Pero kung ating sasabihin, when we study the Bible, kapag pag-aaralan po natin ng Biblia, ang salita ng Diyos ay merong paglalarawan kung papaano magmahal ang Diyos sa ating mga buhay. At parang katulad ni Apostle Paul. Naalala po natin si Apostle Paul sa Galatians, na ang sabi niya, ang mga taga-Galatia, ang mga Galatians, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ang sabi po ni Apostle Paul ay parang kanyang ipinagdadalang tao, parang kanyang ipinagbubuntis. Sapagkat para kay Apostle Paul, naroon ang tinatawag na nurture, naroon ang tinatawag na nourishment na binibigay niya sa kanyang mga nasasaklaw o kaya sa mga tao ng Panginoon. So, for the Apostle Paul, bilang isang pastor, bilang isang one who nourishes the people, ay mahalaga yung kaisipan na yan. And so this morning, nais kong tingnan natin ang paksang ito. Mothers are like eagles. Now again, wala pa akong intensyon na para lagyan ng tinatawag na ibang imahe ng mga mothers, sapagkat in one sense, eagles are actually predators. Okay? Pero malayo po doon. Hindi ko sinasabi na ang mga mothers ay merong tinatawag na imahe ng mga predators. No, but the reality is, they are. Ang mga eagles po ay matindi. Ibig sabihin talaga namang sila po ay merong angking lakas at talaga namang kapangyarihan. If you look at Deuteronomy chapter 2, yan po ay nagfo-fall dito sa tinatawag na the Song of Moses. At si Moses, nung siya po ay paparating na sa tinatawag na twilight ng kanyang buhay, o kaya malapit na siyang umuwi sa Panginoon, o kaya malapit na siyang mamatay, kanya po itong binigyan ng pansin, no? Lalong-lalo na ang mga bagay na ito. Ang sabi ng verse 30, it says, actually it goes back to chapter 31 verse 30. Ang sabi doon, and Moses recited the words of this song from beginning to end in the hearing of the whole assembly of Israel.
So ibig sabihin, nais ni Moses na minsan ay marinig niya, at ito po ay isang awit ng tinatawag na kadakilaan ng Diyos sa buhay ng mga bansang Israel. Kung merong isang word na pwedeng i-describe daw ang mga Israelites, yan ang word, medyo mabigat sa English, pero let me explain. Recalcitrant. Okay? Ibig sabihin nun, obstinate, talaga namang matigas ang ulo, okay, ng Israelita. Sapagkat dito makita natin, sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang mga anak, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 10. Okay? Ang sinabi ng verse 10, ang sabi po dyan, in a desert, okay? In a desert land, he found him. In a barren and howling waste, he shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye. Verse 11, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them on its pinions. No, kung ating mapapansin, ito po ay katangian mismo ng Diyos. No? Pero gusto ko pong kunin ang tinatawag na imagery patungkol sa isang mother eagle. Now, syempre, ang father eagle at ang mother eagle, they're actually working together para po sa kanilang tinatawag na nest. No? Nais kong balikan yan. No? If you remember last time, I think, Elder, we were able to discuss about yung pong mga agila ng mga, I think, we talked about it already, no? So, sabi dito, God is doing something upon His people. Now, the metaphor here is, gusto kong kunin ang paglalarawan ay parang katulad ng isang inang agila. Ang sabi dyan, God is shielding His people. So, itong mother eagle, okay, pwede nating sabihin, eagle shields them, okay, ang kanyang mga inakay, okay, ang kanyang mga young, okay, eagles care for them, and eagles guard them. So makita natin dito, God is actually doing the same thing. Kanina, scripture reading ng kapatid na Ricky, di natin nakalain, no, Brother Ricky, ang sabi ng Proverbs 7 ay nabanggit doon ang tinatawag na God looks at His people as the apple of His eye. Ibig sabihin nun ay talagang nakatutok ang Panginoon. Talagang parang it's about, kung titingnan mo daw yung mata ng agila, talagang yun daw ang makikita mo. Kung titingnan natin ang nasa isip ng Diyos, ang Diyos ay walang ibang iniisip kundi ang kanyang mga anak. So, in other words, God has a mother instinct. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. And so nais ko pong tingnan ang tatlong bagay first. Okay? Can we show the first one? Number 1, gusto ko pong tandaan natin mga mothers, may this be an encouragement sa bawat isa sa atin. Sapagkat dito makita natin, mothers, or a mother, okay, provides protection. Okay? Anong ibig sabihin po niyan? Bakit sinasabi dito, like an eagle that stirs up? Tingnan niyo muli ang sinasabi ng verse 11, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young. Now, alam natin, no, na sa ating mga mind ay na-imagine natin ang larawan ng isang agila at saka ng kanyang mga inakay. So like an eagle that stirs up its nest. So dito makita natin, yan ay may patungkol sa tinatawag na protection. Mga magulang, mga mothers. Let me talk to you this morning. Mothers, okay? I know for sure that you are providing. Kayo po ay nagpo-provide ng proteksyon sa inyong mga anak. Sino ba naman ang ina na hindi niya iniisip ang proteksyon, okay,
na kanyang pwedeng ibigay sa kanyang mga anak. From what? From predators. Now, alam nyo, ibang klase rin ang mga eagles, no? At ang mga kalaban nito. Now, kung ating mapapansin, ang mga eagles, now tingnan nyo mothers, think about this metaphor, ito pong paglalarawan. Hindi ba't ang mga eagles, when they work on their nest, of course, ito po ay tinatawag na tandem ng father eagle at saka ng mother eagle. Ayan. So yung nest, kung ating iisipin, parang yan yung tinatawag na mother's home. Mother's home. Kung mapapansin natin, saan natin nakikita o kaya ano ang guess natin kung saan banda nakalagay ang nest ng mga agila. Hindi ba't sila ay nakaposisyon, ang mga nest ay nakaposisyon sa mataas, okay? O kaya sa pinakamataas na lugar. Mas mataas dapat sa mga pugad, sa mga nests ng ibang mga birds. Sapagkat ganyan po ang eagle. Ang nais nila ay mag-provide ng protection laban sa mga predators. Now, alam niyo kung ating mapapansin, nagsistart mag-build ang mga eagles. Kapag ang father eagle at ang mother eagle, they started parang sila ay nagsama. Okay? They start. Nagsisimula sila na mag-build ng nest. Now, kung ating mapapansin, just a metaphor. Hindi ba't ang sabi nga natin, ang tahanan ay nagsimula nung ang father at nung mother ay nagkasama at sila ay nagtatag, nagsimulang magkaroon ng tinatawag na tahanan. Tapos kung ating mapapansin, okay, ito pong nest nila, ito pong sabihin nating tahanan ng isang ina, ay nag-grow. Alam niyo ba nag-grow? Hindi dahil sa buhay ang nest, kundi dahil sa long period of time, yan po ay nagkakaroon ng development, no? Nag-grow, extremely large and strong. Ibang klase rin, no? Sapagkat dyan mapapansin natin kung ano-anong mga nilalagay, mga tangkay na galing sa mga puno, at kung ano-ano pang nilalagay, mga twigs, habang tumatagal, yan po ay nagbe-build. And of course, nilalagyan din po nila ng mga malalambot, mga soft na mga bagay katulad ng feathers, at kung ano-ano pang mga bagay na alam nila. So imagine niyo, napakatindi rin ng wisdom ng Panginoon sa kanyang creation. Andiyan ang mga leaves, andiyan ang mga soft material para magkaroon ng magandang pugad. Alam nyo, this is interesting. Sapagkat ang pugad ng isang ina ay hindi natatapos. Hindi natatapos. Kahit ang mga anak ay magkaroon na ng asawa, kahit ang mga anak ay sinasabi ng Genesis chapter 2, shall leave his father and mother, shall cleave to her, and the two of them will become one. So kahit na sabihin natin na meron ng family, ang tahanan sa isang banda ay hindi po nawawala. Kaya alam niyo minsan, totoo pag sinabing empty nest. Wala pa naman sigurong empty nest. Empty nest dahil sa nagkahiwa-hiwalay, pero usually pag sinabing empty nest ay may mga pamilya na yung mga anak. So siguro dahil nararamdaman natin minsan na kayo na lang ang nakikita, ang father eagle at ang mother eagle na lamang ang nakikita everyday, parang emptiness na nga ba ito? Empty nest. Bakit sinabing empty nest? Well, it talks about children, okay, na kung saan ay dahil sa trabaho, o kaya dahil sa pag-aaral, o kaya dahil may kanya-kanya ng family. Well, in one sense or another, lahat po ng mga mothers, lahat po ng mga young mothers ngayon, you will experience that in the coming days. So itong sila po ay, ang mag-asawang agila, they would return to the same nest. Tingnan po, ang larawan ay, alam nila kung nasaan yung nest nila. Alam ng father at ng mother eagle. So ibig sabihin, alam nila kung saan babalik sila.
Alam nila kung saan ang nest nila. So parang isang larawan ng parang larawan ng isang pamilya. Alam ng father eagle, ng mother eagle kung saan sila. Year after year. Sila po ay bumabalik sa pugad na yon year after year. And, you know what happens? Ang nangyari pala, nagkakaroon ng repairs. Bumabalik sila para magkaroon ng repairs at mga additions, mga add-ons. Depende kung anong sitwasyon, yun ang kanilang instinct. And you know, they stay in the same nest for 30 years or more. 30 years. And of course, we're talking about animals. We're talking about eagles. So imagine nyo, 30 years. Ibig sabihin ay, medyo matagal din yun. Katulad din ng sa ating mga nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang mag-asawa, ang father at mother eagle. Ang tahanan, sabihin natin, ang tahanan ng ina, na kanyang nais, na talagang pagyamanin ng kanyang, ng biyaya na binigay sa kanyang Diyos, ay tumatagal. At imagine niyo, no? Ang sabi ng ibang mga specialists, lumalago daw ng 20 feet deep. 20 feet deep. So imagine niyo, 20 feet, no? Ang lalim sapagkat sa sobrang tagal ng panahon. And imagine, ito po mga eagles na ito ay malalaki. Okay? At ang lawak ay 9.5 feet across. A nest can weigh between 1 or 2 tons. Hindi biro ito. It is a lifelong project. It is a place of security and rest. Mga mothers, umagang ito, ang iyong nest ba o ang iyong tahanan ba, yan ba ay nagiging lugar, yan ba isang place of security and rest? So ito mga eagles na ito, they would devote great deal of time, ang kanilang efforts, ang kanilang resources, para sa pagbibuild ng nest, maintenance, and repair. So mga kapatid, yan ang tahanan ng isang ina. The nest actually, or a mother, provides protection from predators and the enemy. Ano po ang sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? Naalala niyo po ang sabi doon? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Anong nagiging pananggalang ng isang ina? Alam niyo, at the end of the day, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang the Word of God. Now, mothers, this morning, let me remind you na wala kang ibang pananggalang sa kalaban, mga predators at mga enemy at the enemy, walang iba kundi si Satan, kundi ang salita ng Diyos. Now, ano ang common na kalaban ng ng eagle? Sinabi ko na, ahas. Ang common na kalaban ng eagle ay ahas. Okay? Totoo ba na pagkada yung mga Kapampangan nagsabi ng ahas, naglalagay ng H sa una, tapos pag may A, nawawala yung H. So parang ahas, magiging haas. Okay? I don't know, pero may narinig akong gano'n kapag Kapampangan daw, nawawala yung H at naglalagay. Observation. So, here's the point. Ang matinding kalaban, predator, ng mga eaglets o kaya ng mga young ay walang iba kundi ang mga ahas. Deadly yun. Pwedeng pumatay sa mga inakay. Pwedeng pumatay sa mga inakay. And of course, when we think about yung ating buhay, ang mga mothers, they would provide protection. Kaya tingnan nyo ang mga ina, talagang lahat gagawin para sa kanilang mga anak. Oo. Totoo yun. Pag may nang away, aawayin ng ina. Okay, I'm just talking about the mothers, no?
And of course, hindi ko sinasabi na lahat ng mga nanay dito ay ibig sabihin talagang, ang point ay, napaka-protective ng mga ina. So here's the point. Mothers provide protection. Well, Pastor, pwede mo sabihin, Pastor, may kakilala akong mother wala nga pakialam Kaya meron tinatawag na mga unwanted children kasi wala silang pakialam sa kanilang mga anak. Well, totoo yun. Pero syempre, ang nais kong ibigay, ang imahen ay ang tinatawag na ano ba ang ina? Ibig sabihin na ayon sa kalooban ng Diyos, na ayon sa nais ng Panginoon. Mothers provide protection. Now, tingnan niyo po, and this is something very important. Now, turn to Exodus chapter 19. Ako po ay kumonsulta ng mga rabbinic o kaya yung mga kaisipan ng mga rabbis para tingnan, meron pa palang isang talata sa Exodus. Turn to Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 4. Interesting. Pwede po itong markahan sa inyong mga Biblia. You yourselves have seen what I did to Egypt. Tingnan niyo po, ang sabi dyan, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, kung inyong mapapansin, ang sabi dyan, yan po ay isang bagay na napaka-importante sa kasaysayan ng mga Jewish people. Ang sabi dyan, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings. Stirs up its nest. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32, like an eagle that stirs up its nest. So, ito pong Deuteronomy should be understood in the light of the book of Exodus. Kaya po ang Torah ay hindi po nagkakaroon ng tinatawag na contradiction. Here we find, now tingnan niyo po, alam niyo pa kung ano ibig sabihin yan? Like an eagle that stirs up its nest. Ang point ay, steering up its nest, ang larawan po ay, it is to transfer the young. To transfer the young to another place. Kaya po ang sabi ng mga rabbis, okay, interesting, kinukuha po nila dito ang larawan ng tinatawag na from Exodus. Exodus, in other words, Exodus from the land of bondage and from the house. From the land of Egypt and from the house of bondage. Merong tinatawag na transfer. Transferring of the young to another place. Yan palang ibig sabihin ng steering up the nest. Are you listening? Yung pala ang sinasabing steering up the nest. Ibig sabihin, it is to transfer the young to another place. You know why? Because of threats. Because of threatening danger or for other reasons. Yan, sabi po ng mga rabbis, dito ay Exodus from Egypt. Napakaganda, no? Grabe yung wisdom. And then if you go back to Deuteronomy chapter 32, ang sabi diyan, that spreads its wings to catch them. Ang sabi na ibang version ay, or balikan natin ang sabi ng verse 10, in a desert land he found him, in a barren land and howling waste he shielded him and cared for him, he guarded him as the apple of his eye. So nakatutok talaga ang Diyos, hovering over its young. Yan ay actually description ng protection ng mother eagle sa kanyang mga young. It is to come to the rescue when necessary. Kaya balikan po natin yung verse 10 ng Deuteronomy 32. In a desert land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him and guarded him. Imagine niyo po yung picture. Parang, di ba parang sa napapanood natin, si Superman lang nakakagawa, kaya si Batman, kapag may nalaglag halimbawa sa pinakmataas na building, talagang sasagipin. Di ba? Talagang i-rescue niya just in time.
talagang bago bumagsak, bago talagang maaring napipintong kamatayan, pero naroon ang eagle just in time. So ang sabi dyan, that spreads its wings to catch them. Ang sabi ng verse 11, and carries them on its pinions. Or wings. Matindi po ang pakpak ng eagles, pinions, na pwede po itong makapagdala, pwede po itong makapag-carry. So imagine, makapag-control. Hovers its young, it is to come to the rescue when necessary. The spreading of his wings, sasaluhin at dadalhin. Mga kapatid, think about this. Ito po ay description ng isang ina, ng isang mother, ng isang nanay. Alam niyo tayo, ang lingwahe natin sa isang mother, napakarami. Minsan nga, nag-imbento na rin tayo. Anong tawag sa iyo ng iyong mga apo? Anong tawag sa iyo ng iyong mga anak? Diba? Ang daming tawag eh. Okay? Pero ang nasa isip nun ay, okay, yan ay may patungkol sa isang ina. Mga kapatid, mothers provide protection, and mothers should be strengthened on the basis of God's Word. So, I'm alluding here kung paano po ang Diyos in relation sa kanyang mga anak. And then here we find ang mother eagle ay kung paano rin sinasabi dito ang kanyang katangian sa kanyang mga young. Now, here's the second thing, not only provides protection from predators and the enemy. Number 2, provides mothers, you provide. Ikaw ay naglalaan, ikaw ay nagbibigay ng pananaw. Kaya mga kapatid, kumbaga parang wake-up call din po ito sa mga magulang. Or lalong-lalo sapagkat ngayon ay Mother's Day, sa mga mothers. You are providing perspective, okay? Tingnan niyo po, unique view of the world. Lalong-lalo na kung ikaw ay Christian. Lalong-lalo na kung ikaw ay mapagkilala sa Diyos. Would you just settle for anything less kung ikaw ay mananampalataya and then just let your children para bang feed themselves on mga bagay sa mundong ito na walang tinatawag na lalim sa buhay? Mothers, you provide a unique perspective. Do you remember ang sinasabi ng 1 John chapter 2, 15 to 17? Ano po ang sinasabi doon? Love not the world. Mothers, are you telling your children, are you rehearsing 1 John 2, 15 to 17? Love not the world, neither the things that are in the world. Because everything that is, all that is in the world, the lust of what? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Hindi ito nanggaling sa Diyos Ama. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. And they are evanescent. Sila po ay fleeting. Sila po ay lilipas din. Mothers, do you impress? Do you impress your children about the world? Love not the world? Well, Pastor, hindi ba't yung world ng Panginoon ay ang tinatawag na kanyang creation? Napakaganda, kaya nga inaaral na sa science. Hindi yan ang sinasabi ng 1 John 2:15 to 17. The word world there, ang salitang world, it's about the evil system. Yung evil system, yung philosophy, yung pananaw na kung saan bumabalot ngayon, lalong-lalo na sa lahat at lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya it is really a sad thing kapag ang mga anak ay hindi natuturuan pagdating sa tinatawag na world. Imagine niyo paano sila gumagamit ng gadgets, paano sila nagiging very dependent sa tinatawag na gadgets na kung saan in themselves ay hindi naman pangit, hindi naman evil, but then because of the improper use, the misuse and the abuse of these things. Pero dapat ang mga mothers, you actually provide perspective. Nagpo-provide ka ng pananaw.
At yung pananaw na yan ay unique. Why? Because, parang katulad ng nest ng mother eagle, ng father eagle ay, sila'y nasa taas, nasa mataas na lugar, so they can have a good perspective of what's happening down there. So mga mothers, sa umagang ito, simple lang ang ating Mother's Day. Mothers, do you provide protection from predators and from the enemy? Okay? Kahit saan nating tingnan, no? Napakaraming mga alam niyo yung mga kalaban. Alam niyo yung pupwedeng maging kalaban, okay, maging enemies, predators ng ating mga anak. Number 2, do you provide a unique perspective of the world around us? Imagine niyo, no? Kaya pala, sa buhay sa loob ng church, napaka-importante na sa nest pa lang, na sa tahanan pa lang ng mga pamilya ay nagkakaroon na ng tinatawag na edukasyon. Kaya tingnan yung mga kapatid, it shows, di ba? It shows. Kung sino yung mga anak natin sa publiko, sila rin, okay, ay kung ano sila, ganun din sa tinatawag na pribado. And of course, pwede magkaroon ng tinatawag na, pwede magkaroon ng tinatawag na double standardness. Maaring sa bahay, okay, halimbawa lang, maaring sa bahay mabait ang mga anak, pero pagdating sa labas, iba na. So mga kapatid, tingnan niyo how it is so important to provide a unique perspective. Now, yung perspective, ang sabi ng iba ay pupwedeng principle. So ganito, may mga prinsipyo ba ang mga anak natin na ating ibinigay? Now again, ito po, here's the reality. Ano man kagaling at gaano man kagaling ang mag-asawa, sila man siguro ay Christians na kung saan ay talagang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Here's the point. Hindi pa rin natin kayang hawakan ang puso at ang damdamin ng kaisipan ng ating mga anak. Totoo yan, mga kapatid. Alam niyo, no, ako po naalala ko lang sapagkat a week from now, Brother Mart and the team, Hannah, will be going to Leyte. So, nung ako po ay in-invite na mag-speak sa Tacloban, doon mismo sa Tacloban, nagulat ako sapagkat I was talking about theology of suffering. Kasi nga, aftermath ng Yolanda, so nung tapos na ako, nung kami nagbe-break, may lumapit sa akin na isang pastor, kilalang pastor, from Doan, from Iloilo, from DBBI, Doan Baptist Bible Institute. Siya ata ay naging dean doon sa Doan na yun. Lumapit sa akin. Ang sabi niya, Pastor Leo, I'm so glad, you have come and shared to us the theology of suffering. Alam niyo, hindi ko akalain, nag-start siyang mag-open up. Nag-start siya mag-open up at nag-share. Sabi niya, Pastor, kaya ako naririto. Older sa akin, siguro baka ngayon ay nasa malapit na siguro sa kanyang 70 or 70 plus. Lumapit sa akin ang sabi niya, Pastor, alam mo ba kung bakit ako nandito? Sapagkat I'm trying to go away from the troubles that I have experienced. Nag-share. Napakatindi ng pinagdaraanan niya bilang isang pastor. At ang sabi niya sa akin, kaya ako nandito, gusto kong parang nasa leave ako, gusto kong mag-relax, gusto kong magkaroon ng time to just listen and allow the Lord to work in my life. Alam niyo mga kapatid, nakapagbibigay pala, okay, ng isang pananaw ng prinsipyo, principles, ang mga bagay na kung sa atin pinag-uusapan, lalo na kapag ang ating pinatutungkulan ay ang family. Principles. Sabi niya, Pastor, may mga principles na hindi ko talaga kaya na i-disregard, hindi ko kayang baliwalay, at ipaglalaban ko, ang sabi niya.
Well, you know what? Those are perspectives in life. Principles, in Latin, principium, ang ibig sabihin ay foundation, beginning. So kapag ang isang ina ay merong tinatawag na prinsipyo, ang ibig sabihin ay meron siyang beginning, meron siyang foundation na nais niyang i-share. Mga kapatid, that's true. So sa ating pong lahat, nais ko pong i-challenge ang bawat isa, lalo na ang ating mga ina. Do you provide a unique perspective? It shows. Okay? So ngayon na malalaki na yung mga anak natin, okay, maaring may mga choices, maaring may mga decisions, maaring merong mga pananaw na kanilang na-imbibe because of you mothers and because of what you have given them na hanggang ngayon. Or, pupwede rin, sapagkat nagkulang sa pagpo-provide ng unique perspective, kaya pala ang mga anak ay nagkaroon ng ganyang pananaw sa buhay. It's possible. Mothers, this morning, you provide protection. Number 2, you provide perspective. It's a unique kakaiba because of the gospel, because of the Lord Jesus Christ. And thirdly, and the last, mothers, you provide a pad. Anong pad? Launching pad. You are providing a launching pad, okay, for soaring. Kaya pala nasa taas, alam niyo ang purpose din pala, kapag ka medyo okay na, ready na mag-spread ng wings, ay talaga, ang mga nanay, ang mga fathers, talaga itutulak yung anak. Talagang bibigyan ng challenge, you know? Kaya pagka yan ay bumagsak, kailangan gamitin ang wings. Kailangan gamitin ang pakpak. Mga kapatid, mothers, have you been providing a pad? Ang ibig sabihin ay launching pad para sa mga anak natin na kung saan ay matututo silang mag-soar high. Marami tayong kwento, marami tayong nalalaman. Minsan, wala namang masama. Pastor, kasi ako, masyado akong protective sa mga anak ko eh. Pwede palang ma-over din pala. Di ba tama? Pwedeng ma-over eh. Pwedeng sumobra. Yung iba naman, malalaki na yung mga yan, bahala na sila. Kaya maaga pa lang, gusto na natin i-recruit yung ating mga anak sa isang fraternity. Bahala na gang, okay? Bahala na kayo sa buhay. So bahala na kayo. Danger din po yun. Dangerous din po yun. Ang nais po natin ay magkaroon sila ng proteksyon, ng pananaw, at kinakailan bigyan natin sila ng tinatawag na roots and wings for them to soar high above, higher than we could ever imagine. Mga kapatid, kamusta? Ang mga anak natin, are they soaring high? Tatandaan natin, hindi parating soaring high. Minsan, lumalagpak din. Pero importante ay, do we constantly provide protection? Do we constantly provide unique perspective? And then, always give them the chance to launch themselves, mga challenges. Tingnan po natin ang isang talata sa Psalm 19. Ito po ay kilalang meron pong 8 words na paulit-ulit pero ang tinutukoy lamang po ay ang salita ng Diyos. Psalm 119. Tingnan niyo po ang sinasabi ng verse 16. Mothers, and of course, fathers nandiyan din, but kasi Mother's Day eh. Kaya gusto ko i-challenge yung ating mga mothers. Ang sabi ng verse 16, I delight in your decrees. I will not neglect your word. So mga kapatid, sa umagang ito, yan po ang nais ng Diyos.
And let me close with these three important verses. Number 1, pwede ba natin ipakita yung mga verses na ito? Tingnan niyo po ang sinabi ng Scriptures. Remember these three verses, 2 Corinthians 2:15-16, ito po ay atin ang nadaanan ng 2 Corinthians. Pero tingnan niyo po, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Now, in the family, nariyan ang father, mother, at children. Mothers, the nest is basically your home. At walang ibang nais ng Panginoon. Lahat tayo mga anak ng Diyos na yung nest na yan ay mamalagi tayo sa Kanyang mga salita. Mamalagi tayo sa salita ng Panginoon. Pero ang sabi dyan, you see that? Okay, balikan ko muna yung verse 15. For we are the aroma of Christ. Aroma. What is an aroma? A sweet-smelling savor. Are you, ang family ba natin ay isang aroma? Ang mga children ba natin ay mga aroma? Sweet-smelling savor? To those who are being saved? So, anong ibig sabihin nito? Testimony. Okay? Mothers, fathers, napaka-importante ng testimony. And then verse 16, ang sabi dyan, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life, is sufficient for these things. So ang sinasabi dito ni Apostle Paul ay, you see, a testimony is so important. Meaning, life begets life. Death has no life. Death, pag walang buhay, walang bunga. Pag may buhay, may bunga. And then, the second verse, John 3:19. John 3:19, and this is the, okay, all together, sabay-sabay po natin sabihin. Look at the screen, ready, all together, begin. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. May it be that you and I, tayong mga anak ng Diyos, ay magkaroon ng distinction in this world. And then the last one, John 16:33. Jesus said, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer, ang sabi ng King James. But take heart, ang sabi, but take heart, I have overcome the world. So mga kapatid, sa umagang ito, nais natin bigyan ng parangal ang ating mga ina sa pamamagitan ng hamon from the Word of God. Mothers, you provide protection sa family. You have your nest from predators and the enemy. Number 2, mothers, you provide perspective, a unique perspective of the world around us. And then the last, mothers, you provide a launching pad for your children to soar. Lumipad din. To soar high. And so, in one sense, mothers are like eagles. So sa ating mga kabataan, no? Do you see yourselves, okay? Yung mga singles, if you see yourselves as becoming a mother someday, ito po ang larawan ng isang pagiging ina. Now, if you want to ask more practical things, you ask your mother or you ask the mothers of our church, and they will tell you kung gaano katindi ang calling at ang calling of motherhood na yan na ibinigay ng Panginoon sa buhay natin. In one way or another, ang sabi ni Abraham Lincoln, ang sabi niya, walang taong mahirap kapag siya ay mayroong makadiyos na ina. Walang taong mahirap kapag meron siyang ina. Pag meron siyang ina na godly o kaya makadiyos.
Thank God for our mothers. Amen? But parang hindi tayo nagpapasalamat. Thank God for our mothers. Amen. So saludo kami sa inyo sapagkat kayo ay binigay ng Panginoon sa aming buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, napakaliwanag o Diyos ng inyong kalooban sa bawat isa na unang-una, Panginoon, ay nais po naming lingunin ang aming pong mga magulang, lalo na po ang aming mga mothers. Lord, thank you so much for how you have given them and kung paano po sila naging pagpapala at patuloy na nagiging blessing, Panginoon, sa amin. Lord, we ask that you would prosper each one of them sa aming pong mga magulang, sa aming pong mga mothers na narito ngayon. Lord, kilala niyo po sila at kilala namin sila, Panginoon. Nawa, Panginoon, maranasan po nila ang lalim ng calling ng isang pagiging ina. Lord, may our mothers continue to provide protection, to provide unique perspective, and to provide a launching pad. Isang buhay na hinahanda namin ang aming mga anak para sa darating na mga hamon sa buhay. Lord, we thank you because we are believers. At Lord, kung sino man sa amin dito ngayon ang wala pang tunay na pagkilala, kung meron po sa aming mga mothers na narito ngayon na wala pang personal relationship with you, Panginoon, ito po ay hindi birong usapin. Hindi po ito biro-biro o Diyos sapagkat ang katangian ng aming Panginoon ay Kanyang ipinamalas kung papaano mag-aruga ang isang ina. Kaya kung wala po kaming pagkilala sa iyo, Diyos, wala po kaming pagkalinga sa buhay na matatagpuan lamang kay Kristo. Lord, sino man sa amin ang wala pang relasyon sa inyo, Panginoon, naway magpakilala ka sa Kanya. Abutin mo, Panginoon, ang taong yan. Hindi lamang sa aming mga mothers, kundi sa aming mga kapatiran o kaya aming mga kakilala na narito ngayon, dito po sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, magligtas ka, magpakilala ka sa kanila. Ito po lahat, O Diyos, ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Mother's Day.